Kabanata 841. Ang lalaking nakasuot ay nag-ipon ng bola ng itim na ambon sa kanyang palad bago tinutukan si Sylvester. Sa sandaling iyon, nagsimulang mamuo ang mga bugzo ng hangin sa paunang tahimik na lawa. Sa isang kisap mata, isang tubig, pillar shot sa langit mula sa ibabaw ng pond. Sa gitna ng haligi ng tubig, may isang napakalalim na madilim na hukay. Ang tubig sa paligid ng haligi ng tubig ay agresibong umikot. Hindi nagtagal, nagsiwalat ang Ice Dragon mula sa loob ng hukay. Sa pagkakataong ito, ang Draconic Essence ay nagniningning na napakaliwanag. Sa katunayan, ito ay halos kasing liwanag ng araw. Nang makita iyon, ang mga mata ng lahat ay agad na napuno ng kasakiman. Alam nila ang maliwanag na nagmumula sa loob ng ulo ng Ice Dragon ay ang Draconic Essence. Iyan ang Draconic Essence. Excited na bulalas ni Kenneth at Kristoff nang makita ang malaperlas bagay sa ulo ni Ice Dragon. Dahil mas huli silang dumating kaysa sa iba. Iyon ang unang pagkakataon na nakita nila ang hindi mabibaylang Draken. Kakanyahan. Maging ang lalaking nasaktan ng husto ay hindi napigil ang manood sa pagkamangha nang makita niya ang nagniningning na Draconic Essence. Puno rin ng katakawan ang kanyang mga mata. Habang lumulutang sa himpapawid, ibinuka ng Ice Dragon ang bibig nito at sinulyapan ang lahat sa eksena. Nang makita nito ang lalaki na nakasuot, agad itong pumunta sa kanya. Malamang, hinahanap nito ang lalaking nanakit dito. Kinilabutan ng lalaking nakasuot nang makita niyang papunta si Ice Dragon. Hindi ako malakas para lumaban. Ngayon na, tsaka yung iba lahat gusto na akong patayin. Napakabilis ng paggalaw ng Ice Dragon na ang nasugatan na lalaki ay walang pagkakataong makatakas. Agad siyang natigilan at naging ice sculpture ng iluwa ng Ice Dragon ang isang subo ng itim na likido sa kanya. Ang eksenang iyon ay nagdulot ng panginginig sa mga gulugad ng lahat. Gayunpaman, wala sa kanila ang umatras dahil ang tukso ng Draconic Essence ay napakahirap labanan. Dahil nandoon silang lahat para manghuli ng mga mahiwagang bagay. Hindi sila maaaring tumakas kapag hindi mabibili. Lumitaw ang mahiwagang bagay sa kanilang mga mata. Lahat sa pamilya Chalvez, makinig sa utos ko. Patayin ang Ice Dragon at kunin ang mahiwagang item. Utos ni Kristoff habang nakatitig sa Draconic Essence sa ulo ni Ice Dragon. Dahil doon, sumugod si Kristoff at ang kanyang mga tauhan patungo sa dragon. Sa una, sinadya ng Ice Dragon na sumisid pabalik sa hukay. Gayunpaman, wala itong pagpipilian kundi ang umungol at lumaban. Inaatake, hindi mapigilan ni Jared na kumunat ang noo nang makita iyon. Walang paraan si Kristoff at ang kanyang mga tao ay maaaring maglagay ng isang labanan laban sa Ice Dragon. Flang! Flang! Sa isang segundo, ang mga miyembro ng pamilya Chalvez ay naghahatid na ng suntok kay Ice. Katawan ng dragon. Dahil ang kanilang mga sandata ay nilagyan ng martial energy. Sila ay napakalakas, may mga nagninangas na spark sa hangin habang sinasalakay nila ang dragon. Sa kalaunan, mga bitik at sugat, makikita sa katawan ng dragon. Gayunpaman, ang mga pinsala ay gagaling halos kaagad. Hiss! Sumirit sa galit si Ice Dragon at ibinaba ang buntot nito kay Kristoff at sa kanyang mga tauhan. Nang makitang lumalaban ang Ice Dragon, mabilis na umatras ang mga miyembro ng pamilya Chalvez. Ang mga hindi nakaiwas sa oras ay pinalipad at nasugatan ng husto. Nalungkot ang ekspresyon ni Kristoff nang makita iyon. Hindi siya susuko dahil ang Draconic Essence was too tempting. Tatayo ka na lang ba at manunood? Kenneth, wala sa amin ang magkakaroon ng pagkakataon kung kami ay lalaban. Ice Dragon mag-isa, bakit hindi magkaisa ang ating mga pamilya? Ibabahagi natin ang Draconic Essence pagkatapos ni Kristoff na makipagtulungan sa Thunderstorm Sect dahil alam niyang wala sa kanila ang magagawa. Talunin ang Ice Dragon sa kanilang sarili. Sa katunayan, si Kenneth ay nagkaroon ng katulad na pag-iisip bago iyon. Kahit hindi kami nagkikita, kami, kailangang magsama-sama para makakuha ng mas magandang pagkakataon. Sige,
Makikipagtulungan tayo laban sa Ice Dragon at bawiin ang Draconic Essence. Tumango si Kenneth. Sa pamamagitan nito, sina Kenneth at Kristoff ay nagrally ng kanilang mga tauhan upang magsama-sama at maghanda upang labanan ang dragon. Paano tayo, Sylvester? Dapat ba tayong sumama sa kanila? Nag-aalalang tanong ni Sean matapos makita sina Kenneth at Kristoff. Nagsama-sama. Kung makuha nila ang Draconic Essence, ang pamilya Cooper ay walang maiiwan. Maaaring tayo ay, well, join them. So at least we'll get a share of the Draconic Essence. Tumahimik ka. Mababa ang tingin nila sa atin kung sasali tayo sa kanila ngayon. Tiyak na hindi nila tayo bibigyan ng bahagi pagkatapos. Now, we should just wait and monitor the situation. Sabi ni Sylvester bago sumulyap. Jared, kahit na hindi natin makuha ang Draconic Essence, kailangan pa rin nating gawin ang lahat para patayin si Jared. Kami, dapat maghiganti kay Xander. Colin, gusto ba ng Shadow Estate na makibahagi dito? Bakit hindi mo dalhin ang iyong mga tauhan at labanan ang Ice Dragon? Sa tabi natin. Tanong ni Kristoff. Wala sa mga lalaking dinala ni Colin ang isang martial arts grandmaster. Kahit na sila ay mas mahina. Ni Kristoff na maaari niyang gamitin ang mga karagdagang pares ng mga kamay upang sumali sa laban. Besides, Jared and the Coopers are dito. Kung magdusa tayo ng mabibigat na pagkatalo pagkatapos makuha ang Draconic Essence. Bet ko silang. Alisin mo ito sa aming mga kamay. Hindi ako interesado sa Draconic Essence. Kristoff, higit pa rito. Sa tingin ko ay hindi namin kayang sumali. Kayo, umiling si Colin. Sa katunayan, nagtag lamang si Colin para sa paglilibang. Mas gugustuhin niyang manatiling buhay kaysa ipagsapalaran ang kanyang buhay para sa Draconic Essence. Jared, sigaw ni Renee dahil nag-aalala na siya nang makita niyang magkatabi sina Kenneth at Kristoff. Para makuha ang Draconic Essence, kumunat ang noo ni Jared. Hindi ko sila hahayaang makawala sa Draconic Essence. Gayunpaman, hindi ito magiging isang easy fight kung gusto kong makalaban silang dalawa ngayong nagkatambal na sila. Besides, Sylvester and his mga lalaki sa akin. Kung masusugatan man ako, tiyak na susundan nila ako. Habang nasa dilema pa rin si Jared. Papalapit na sina Kenneth at Kristoff sa Ice Dragon. Tumigil ka dyan. Tumayo si Jared sa harapan ni Kenneth at Kristoff para pigilan sila sa pagmarcha pasulong. Ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Binigyan ni Kenneth ng matalim na titig si Jared. Pwede ba kayong magpakuha ng Draconic Essence? Bibigyan ko kayo ng pills bilang kapalit. Alam ni Jared na kailangan niya. Gawin ang lahat ng kanyang makakaya upang maiwasan ang pagkakaroon ng salungatan sa kanila. Kung sa huli ay mag-aaway sila. Ito sa pamilyang Cooper. Umalis ka sa dinadaanan namin. Hindi namin gusto ang anumang maibibigay mo. Sinenyasan siya ng init ng ulo ni Kenneth. Upang ay ugoy ang kanyang espada kay Jared. Hindi nahirapan si Jared na iwasan ang kanyang welga. Hinugot naman ni Renee ang kanyang espada at humakbang. Nang makitang sinasalakay ni Kenneth si Jared. Sa kabila ng kanyang murang edad. Si Renee ay isa ng top-level senior grandmaster. Kapantay niya si Kristoff. Sa puntong iyon, kung sila ay mag-aaway, si Kenneth ay hindi magkakaroon ng pagkakataon laban sa kanya. Ding! Isang malutong na tunog ang umalangaw-ngaw sa hangin. At naramdaman ni Kenneth na namamanhid ang kanyang braso. Sa impact, nawala si Kenneth. Ang kanyang balanse at natisod pa atros. Pinandilatan siya ni Renee habang nakatayo sa tabi ni Jared. Mabilis ding tumakbo sina Josephine at Lisbeth. Ang puting lobo ay napaungol at sumunod ng malapit sa likuran bago umungol kina Kenneth at Kristoff. F***, palibutan sila. Ungol ni Kenneth, sa ilalim ng kanyang utos. Ang mga miyembro ng Thunderstorm Sect ay nagkaroon. Pinalibutan si Jared at ang iba pa. Pagkatapos ay inutusan ni Kristoff ang kanyang mga tauhan na bantayang mabuti si Jared bilang. Mabuti naman. Tumahimik ka, Kenneth. Ikaw din Kristoff. Sumugod si Colin sa kanila at sinubukang maging tagapamayapa. Buzz off, Colin.
Papatayin ko ang sino mang humahadlang sa akin ngayon. Ngumisi si Kenneth. Walang iba kundi si Jared ang makakaalis sa lugar na ito na may draconic essence. Mukhang desidido si Renee. Ibinigay ni Draco ang kanyang buhay para lamang makuha ni Jared ang kanyang mga kamay sa draconic essence. Wala. Para nahahayaan ni Jared na kunin ito ng iba. Kenneth, kumbansihin na sana ni Colin si Kenneth na kumalma muli. Gayunpaman, siya ay walang pakundangan. Colin, hindi mo ba ako narinig sa unang pagkakataon? Sabi ko magwala ka. Galit na sinulyapan ni Kenneth si Colin. Napatingin si Colin kay Renee at nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Kenneth, Christoph, although magkaibigan tayo, kailangan ko, babalaan ka tungkol sa isang bagay. Kung sino man sa inyo ang gustong maglagay ng daliri kay Renee, kailangan mong dumaan sa akin. Una, dahil doon, agad na sumugod ang mga nasasakupan ni Colin upang protektahan si Colin. Biglang, ang magkabilang partido, sa pangunguna ni na Kenneth at Christoph, ay nagkaharap kay Jared at sa lahat. Iba pa, halos mapahagalpak ng tawa si Sylvester na nakatingin sa kung saan malapit. Ito ay eksakto, kung ano ang inaasahan niya. Kung sila ay maglalaban, siya ay makikinabang sa napakalaking pagkatalo ng dalawa. Mga partido, kahit na hindi natin mabawi ang draconic essence, makukuha pa rin natin si Jared. Agad na binaril ni Jared at Josephine si Colin ng may pasasalamat na tingin. Hindi nila inaasahan na ganoon kagalang ang kanyang kikilos. Patungo kay Renee, isinasaalang-alang ang kanyang karaniwang walang kabuluhang kilos. Sinulyapan din ni Renee si Colin ng magiliw at madamdaming sulyap dahil naantig siya sa kilos nito. Kung maglalaban tayo sa isa't isa, walang kasiguraduhan na mananalo ka. Ang aking alok ay nakatayo. Hayaan akong magkaroon ng draconic essence, at bibigyan kita ng mga pildores bilang kapalit. Matapos suriin ang sitwasyon, nakilala ni Jared si Kenneth. At hindi naman siguro mananalo si Christoph kung kakalabanin nila siya. Si Colin. At ang puting lobo. Cut the crap. Hindi kita binibigyan ng draconic essence. Galit na galit si Kenneth. At tumanggi siya. Isaalang-alang ang alok ni Jared. Napaka-tense ng atmosphere sa scene na parang mag-aaway sila. Ito, ang draconic essence ay napakalaking tukso para kay Kenneth at Christoph. Ito ay isang hindi kapani-pani walang bihira. Pagkakataon upang mahanap ang Ice Dragon. Kaya naman, wala ni isa sa kanila ang pumayag na payagan si Jared. Sa sandaling iyon, si Jared ay nahuli sa isang masikip na lugar. Habang nag-iisip pa siya ng susunod na gagawin. Ice Dragon. Biglang umungol at bumabalik sa hukay. Sa sandaling lumubog ang Ice Dragon pabalik sa hukay. Ang tubig sa pond ay mabilis ding bumubulusok. Nang makita iyon, pumasok si Jared nang walang pag-aalinlangan. Matapos makapasok si Jared, mabilis na napuno ang hukay. Ang lawa ay agad na naging kalmado muli. Natigilan ang lahat ng naroon. Walang nag-aakalang kikilos si Jared ng padalos-dalos. Jared! Jared! Si Josephine at ang mga babae ay patuloy na nagsisigawan para sa kanya. Nakalulungkot, walang kahit isang tanda ng buhay ang nakita sa lawa sa kanilang pagkabigo. Agad namang napaiyak si Josephine at ang mga babae. Samantala, si Jared, na nasa ilalim ng tubig sa puntong iyon, ay nahaharap sa isang pagpipilian sa pagitan ng buhay at kamatayan. Batay sa kanyang mga kakayahan, ang pagkakataon na makuha niya ang draconic essence sa kanyang sarili ay maliit. Gayunpaman, determinado siyang magpatuloy nang maalala niya ang paghihirap na dinaranas ng kanyang ina. Sa pamamagitan ng pagkatapos sumisid sa hukay, mabilis na bumagsak si Jared. Nakapagtataka, ang tubig sa pond ay hindi dumaloy sa hukay gaya ng inaasahan. Sa halip, tinatakan lamang ng tubig ang hukay. Parang may pumipigil sa tubig. Mula sa pag-agos sa napakalalim na hukay. Napakabilis, napadpad si Jared sa malambot at talbog na ibabaw. Kung tutuusin, para siyang napadpad sa isang napalaki na lobo. Ang ibabaw ay napakatalbog na si Jared ay tumalbog sa malayo pagkalapag. Walang makita si Jared sa hukay dahil sa sobrang dilim.
Maingat niyang pinagmasdan ang paligid kasama ang kanya espiritual na kahulugan. Natarante si Jared nang malaman niyang hindi niya maramdaman ang presensya ni Ice Dragon. Pagkatapos ay nakakuha si Jared ng bowl ang apoy sa kanyang palad at sinindihan ang hukay. Pagkatapos maglakad ng malayo sa malambot, sa ibabaw, nakita niya ang Draconic Essence na nakaupo sa isang bato sa malapit. Anong ginagawa ng Draconic Essence dito? Hindi ba dapat nasa bungo ng dragon? Kumunat ang noo ni Jared. Dahil hindi niya maintindihan kung paano napunta ang Draconic Essence sa lugar na ito. Ang Draconic Essence ay napapaligiran ng mga bato sa lahat ng laki. At mayroon ding bukal na umaagos pababa sa mga siwang ng mga bato. Matapos pag-aralan ang kapaligiran ng ilang sandali, hindi nakita ni Jared ang Ice Dragon sa paligid ng lugar. Ngunit pagkatapos, pagmasdan ng malapitan ang tagsibol. Tila nagawa na niya ang loika. Dahil ang Ice Dragon ay binubuo ng translucent ice cubes. Ang bukal na umaagos sa paligid ng Draconic. Ang kakanyahan ay maaaring may kinalaman sa kanila. Maingat na hinugot ni Jared ang Dragon Slayer Sword at naglakad palapit sa mga bante ng mga bato. Umaasang mabawi ang Draconic Essence na may espada. Ngunit sa sandaling ang dulo ng espada ay lumalapit sa Draconic Essence. Nagsimula ang spring water, bumubula at umaakyat paitaas. Sa isang kisap mata, binalot nito at na-freeze ang Draconic Essence. Sigurado si Jared na lalabas na ang Ice Dragon. Sa sandaling lumitaw ang Ice Dragon, mahihirapan si Jared na makuha ang Draconic Essence. Iwasan sa tagsibol mula sa pagyayelo. Nagpakawala si Jared ng ilang nag-aalab na alon ng enerhiya ngunit walang epekto. Sa huli, nagpakatatag si Jared. Tumakbo sa spring at hinawakan ang Draconic Essence. Ngunit ang nagyayelong bukal din ay nilamon si Jared sa bilis ng kidlat. Sa wakas ay lumitaw ang Ice Dragon. At si Jared ay nakulong sa loob ng translucent na katawan nito. Hindi man niya maigalaw ang katawan niya. Tumanggi pa rin siyang bitawan ang Draconic Essence. Nanlamig hanggang sa buto si Jared na para bang nahulog siya sa nagyayelong kailaliman. Umabot pa nga siya sa punto kung saan siyang mawalan ng malay. Ang kanyang pagtatangka na gamitin ang focus technique upang iwaksi ang malamig na hangin mula sa kanyang katawan ay walang kabuluhan. Matapos magpakawala ng Dagendong, si Ice Dragon ay umangkas sa labasan ng kuweba. Pagkatapos ay lumipad ang Ice Dragon sa tubig at pataas sa langit. Si Josephine at ang iba pa, na pawang umiiyak sa pag-aalala, ay agad na napalingon kay Ice Dragon. Sa sandaling ito ay lumabas sa tubig. Napatulala silang lahat nang makita nilang nakakulong si Jared sa katawan ng halimaw. Maging sina Kenneth, Kristoff, at Sylvester ay hindi makapaniwala sa kanilang mga mata, na nilamon ba ng Ice Dragon si Jared ng buhay. Nauutal si Colin sa kakaibang tanawin. Jared, sinimulang tawagin ni Josephine ang kanyang pangalan at sumugod sa direksyon ni Ice Dragon. Gayunpaman, mabilis siyang hinayla ni Lisbeth pabalik. Alam niyang hindi sapat ang kapangyarihan ni Josephine. Ibaba ang Ice Dragon. Samantala, kahit nawawalan na ng malay si Jared, pinilit niyang pigilan ang sarili na mawala ng malay. Nakuha niya, lalo pang nag-alala nang tumakbo si Josephine para iligtas siya. Ilang beses na umikot ang Ice Dragon sa himpapawid at lumapag sa gilid ng lawa. Ang buntot nito ay tumawid sa ng tubig, na nagiging sanhi ng panginginig ng mga lupain at bundok sa paligid nito. Makalipas ang ilang segundo, binigala ng Ice Dragon ang paggalaw nito at tuluyang napahiga sa lupa. Sina Kenneth at Kristoff bago sinisingil si Ice Dragon na may mga arma sa kanilang mga kamay. Nakisali na rin ang mga subordinate nila. Humigit kumulang 10 sa kanila ang naglunsad ng pag-atake sa Ice Dragon. Lahat sila ay hindi bababa sa 5th level senior grandmasters. Ngunit ang kanilang pag-atake ay tila walang dahilan. Pinsala sa Ice Dragon sa lahat. Maaaring nag-iwan sila ng ilang mga marka sa ulo nito. Ngunit walang paraan. Maaaring makuha ang Draconic Essence. Huminga ng malalim ang mga lalaki pagkatapos ng maraming pagtatangka. Ngunit hindi pa rin nila nabasag ang bungo ng Ice Dragon. Sa gayon, oras. Lumukso si Josephine sa katawan nito para tingnan si Jared.
Sa puntong iyon, hindi na makagalaw o makapagsalita si Jared. Ngunit kumikislap pa rin ang kanyang mga mata. Natuwa si Josephine, upang malaman na siya ay buhay pa. Girls, may kailangan tayong gawin. Buhay pa si Jared. Nilinggan ni Josephine sina Renee at Lisbeth at sinabing, buong lakas, binasag ni Lisbeth ang ulo ng Ice Dragon ngunit wala itong nagawa. Meron akong naisip. Isang ideya ang pumasok sa isip ni Renee matapos niyang makita kung paano nakulong si Jared sa ng dragon. Ano ito? Mabilis. Naiinip na tanong ni Josephine. Tumango si Renee. Lumingon siya para sumulyap kay Colin bago naglakad papunta sa Ice Dragon. Nang mapansin ang ekspresyon ni Renee, medyo naintindihan ni Josephine ang balak niyang gawin. Mabilis niyang naabutan si Renee at hinawakan ang kanyang palso. Renee, ikaw. Hindi alam ni Josephine ang isa pang sasabihin. Utang ko ang buhay ko kay Jared. At handa akong gawin ang lahat para sa kanya. Kailangan kong gawin ito. Lumingon si Renee. At binigyan ng matamis na ngiti si Josephine. Unti-unting binitawan ni Josephine si Renee sa pagkakahawak niya. Siguro balang araw. Ganoon din ang sakripisyo ko. Sumulyap muli si Renee kay Colin. Marahil ay nagustuhan niya ang playboy na ito. Isang awkward na ngiti ang isinagot ni Colin. Dahil hindi niya alam kung bakit siya tumingin sa kanya. Pagkatapos ay dahan-dahang ipinatong ni Renee ang kanyang mga kamay sa Ice Dragon at sinimulang ay absorb ang nagyelo na enerhiya mula sa nilalang. Tinaglay ni Renee ang nagyelo na bumubuo. Kaya, maaari niyang ilabas ang malamig na enerhiya sa kanyang katawan sa oras. Hindi nagtagal. Nagsimulang mamuo ang hamog na nagyelo sa buhok ni Renee. At nagsimulang matuno ang Ice Dragon. 1/3. Si Jared, na nakatingin sa kanya mula sa katawan ng dragon, ay agad na alam kung ano ang kanyang ginagawa. Sinubukan niya, upang umungol upang makuha ang kanyang atensyon. Ngunit walang makakarinig sa kanya. Renee, sa wakas ay napansin ni Colin na may mali. Tumakbo siya papunta kay Renee at sinubukang hilahin ito. Gayunpaman, nang mahawakan niya ang katawan ni Renee ay agad na nanlamig ang kanyang braso. Nang mapansin iyon, ang kanyang, mabilis siyang hinayla ng mga nasasakupan. Si Renee ay natatakpan na ng hamog na nagyelo. Walang nagawa si Josephine kundi umiyak sa balikat ni Lisbeth. Makalipas ang 12 minuto, natunaw ang Ice Dragon sa isang pool ng tubig. Dahan-dahang tumayo si Jared habang hawak ang Draconic Essence. Natigilan siya nang makitang mayroon si Renee. Naging isang ice sculpture. Bakit mo ginawa iyon? Bakit? Pinunasan ni Jared ang kanyang mga palad upang makabuo ng apoy. Sinubukan niyang painitin ang katawan ni Renee. Ngunit hindi ito gumanti. Kahit anong gawin niya, napaungol si Jared sa paghihirap. Ang katotohanang ibinigay ni Renee ang kanyang buhay upang iligtas siya ay labis na nasaktan. Tumahimik ka, Jared. Ginawa ito ni Renee sa sarili niyang kagustuhan. Kailangan pa nating tapusin ang misyon. Hindi pwedeng hayaan mo na lang. Namatay si Renee sa walang kabuluhan. Sigaw ni Lisbeth kay Jared. Matapos mabawi ang kanyang katinoan, tumingin si Jared kina Josephine at Lisbeth. Bigla siyang may naalala. Sinabi ni Draco noong nakaraang gabi. Alam ninyong dalawa na may mangyayaring ganito. Di ba? Alam mong kailangan mong magsakripisyo. Ang iyong buhay upang tulungan akong makuha ang Draconic Essence. Tama ba? Tanong ni Jared sa dalawang babaeng nakataas. Boses. Natahimik sina Josephine at Lisbeth. Ngunit ang kanilang tahimik na tugon ay nagpapaliwanag ng lahat. Tinataglay ni Renee ang nagyelo na bumubuo. Sa makatuwid, maaari niyang tunawin ang Ice Dragon upang matulungan si Jared na makuha ang Draconic Essence. Dahil si Josephine ay nagtataglay ng nagninangas na sangkap. Nangangahulugan ba iyon na kakailanganin niya? Ayeli ang kanyang buhay para makuha ang Draconic Essence ng Flame Dragon para sa akin. Natigilan si Jared at hindi na alam kung ano pa ang iisipin. Mas gugustuhin kong iwanan ang paghahanap kaysa makita nila ang kanilang mga buhay upang tipunin ang mga Draconic Essences. Bakit Draco? Bakit? Sigaw ni Jared. Gusto niyang kamuhian si Draco ngunit hindi niya nagawang gawin iyon. Tulad ni Jared,
Si Colin ay nasa bingit ng pagkawala ng kanyang isip. Tumakbo siya at niyakap ang mahilig sa iskultura na si Renee, na may ngiti pa rin sa labi. Sinubukan ni Colin na tunawin ang hamog na nagyelo sa init mula sa kanyang katawan. Halatang nahulog siya kay Renee. Bilisan mo, mag-apoy ka, magsimula ng apoy ngayon din. Nagtaas ng boses si Colin at inutusan ang kanyang mga nasasakupan. Ngunit paano tayo magsisimula ng apoy sa ilalim ng gayong mga kondisyon ng pagyayelo? Ito ay isang utos. Gawin mo. Sinimulan ni Colin sipain at basyang ang kanyang mga nasasakupan. Gayunpaman, walang magawa ang kanyang mga tauhan upang matupad kanyang kagustuhan. Sa sandaling iyon, si Sylvester, na nagmamasid sa kanila mula sa malayo, ay itinoon ang kanyang mga mata sa Draconic. Asensya sa kamay ni Jared. Nang mapansin kung gaano ka-distract si Jared, nakipagpalitan ng tingin si Sylvester kay Sean. At agad na sinumpa si Jared. Nanatiling tahimik si Jared na parang hindi alam ang pag-atake ni Sylvester. Si Kristoff, gayunpaman, ay hindi makatayo doon at panoorin si Sylvester na inaagaw ang Draconic Essence. Sisingilan. Bulalas ni Kristoff. Siya at ang kanyang mga tauhan ay tumakbo patungo kay Jared. Hinarap ng martial arts grandmaster si Sylvester ng direkta. Pigilan siya sa paglapit kay Jared. F***, nagmura si Kenneth. Pagkatapos ay sinigawan niya ang kanyang mga tauhan. Ano pa ang hinihintay ninyo? Kunin ang Draconic. Kakanyahan sa lahat ng mga gastos. Si Kenneth at ang kanyang mga tauhan ay tumakbo rin papunta sa direksyon ni Jared. Lahat ng tatlong partido ay nagsimulang makisali sa isang three-cornered labanan habang ang lahat ay nakatutok sa Draconic Essence. Mahigit 10 lalaki ang nagsimulang palibutan si Jared. Ngunit walang makalapit sa kanya. Sa puntong iyon, hawak pa rin ni Jared ang Draconic Essence at Bamulong. Bakit nangyari ito? Bakit? Sina Josephine at Lisbeth. Ngunit sa sandaling napansin nila ang pagliko ng mga pangyayari. Ang kanilang ekspresyon, naging malungkot. Alam ng dalawang babae na hindi nila kayang protektahan si Jared. Magsama-sama ka, Jared. Handa kaming gawin ito para sa iyo dahil alam naming ito ang aming kapalaran. Kainin ang Draconic Essence at umalis ka dito sa lalong madaling panahon. Kakailanganin pa nating hanapin ang Flame Dragon at kunin ang Draconic Essence nito. Halika na, nauubos ang oras. Single ni Josephine kay Jared. Hindi, tama na yan. Hindi ko nagusto ang Draconic Essence. At hindi kita isasakripisyo bilang kapalit. Para sa Draconic Essence, hindi ko gagawin. Napatingin si Jared kay Josephine at bigla itong hinayla sa yakap niya. Nagsimulang tumulo ang mga luha sa pisngi ni Josephine nang maramdaman niya ang init mula sa katawan nito. Sa kabila ng mahabang panahon na magkasama, hindi sila naging ganito kalapit. Ang sabi niya, Jared, noong una kitang nakilala, akala ko mapoprotektahan kita at matustusan. Simula noon, anak ako ng pamilya Sullivan. Pero sa huli, napagtanto ko na ikaw na lang palagi. Pinrotektahan ako. Nahihiya ako, dahil wala akong maitutulong sa iyo sa anumang paraan. Hanggang ngayon, pakiramdam ko wala pa rin akong kapangyarihan sa presensya ng lahat ng iyong makapangyarihang kaibigan at kaaway. Hindi lang ako sapat para sa iyo. Nagpatuloy siya. Noong Old Mister, sinabi sa akin ni Deregon ang tungkol sa iyong pagkakakilanlan at nais na tulungan kita. Ako, alam kong sa wakas ay matulungan kita. At handa akong gawin ito para sa iyo. Tara na at hanapin natin ang Flame Dragon. Ngayon, hindi na tayo dapat mag-aksaya pa ng oras. Sumandal si Josephine sa dibdib ni Jared at bumulong sa kanya. Hindi ako papayag na mamatay ang sino man sa inyo para sa akin. No way. Determinadong sabi ni Jared nang bumitaw siya. Josephine, ibigay mo sa akin. Patuloy na nakatitig si Kenneth sa Draconic Essence. Nakipaglaban siya sa karamihan at sinuntok sa direksyon ni Jared ang isang punyal. Nagdilim ang mukha ni Josephine nang makitang papalapit si Kenneth. Nakakunot ang kanyang mga kilay. Iniunat ni Jared ang kanyang palad at nagpadala ng enerhiyang alon patungo sa punyal. Isang malakas, ng clank, at naputol ang punyal.
Pinalipad din ng energy wave si Kenneth. Hindi kalaban ni Kenneth si Jared dahil isa lang siyang senior grandmaster. Tsaka ang katawan ni Jared ay kasing tigas ng bakal pagkatapos niyang inumin ang tabletang pampalamig ng katawan. Hinding-hindi makukuha ni Kenneth. Siya, bumagsak si Kenneth sa lupa. At naramdaman niyang madudurog na ang braso niya. Siya, na tumingin kay Jared. Ano iyon? Hindi magagawa iyon ng isang senior grandmaster. Maliban kung mayroon itong binata. Itinago niya ang kanyang tunay na lakas sa lahat ng ito. Nakatitig lang si Kenneth kay Jared mula sa malayo. Kahit na siya ay sabik na makuha ang kanyang mga kamay sa Draconic Essence. Wala na siyang lakas ng loob na agawin ito kay Jared. Alagaan mo si Josephine para sa akin. Sabi ni Jared kay Lisbeth. Si Lisbeth ay mas malakas kaysa kay Josephine. Maaaring makayanan ni Josephine ang mga hulagan. Ngunit hindi niya magagawang labanan ang mga senior grandmaster na ito. Si Lisbeth at tumayo sa harap ni Josephine para protektahan siya mula sa karamihan. Samantala, walang pag-aalinlangan na nilunok ni Jared ang Draconic Essence. Nagsimulang punan ng espiritual na enerhiya ang bawat selula ng kanyang katawan sa sandaling ilagay niya ang Draconic Essence sa kanya. Bibig. Pagkatapos ay ginamit niya ang focus technique upang makuha ang lahat ng espiritual na enerhiya sa elixir field. Hindi pa naranasan ni Jared ang gayong matinding espiritual na enerhiya sa kanyang buhay. With this Draconic Essence, siya, maaaring sumipsip ng espiritual na enerhiya kahit saan at anumang oras. Ito ay magiging lubhang kapaki-pakinabang para sa kanyang paglalakbay ng paglilinang. Iyon ang dahilan kung bakit handang gawin ni Draco ang lahat para tulungan si Jared na makuha ang Draconic Essence. Nang maramdaman ang espiritual na enerhiyang inilabas ni Jared, ang mga tao sa paligid niya ay agad na tumigil sa pakikipaglaban. Hindi lamang nagkaroon ng nagninangas na apoy sa kanyang mga mata, ngunit siya rin ay kasing pino bilang isang walang kamatayan. Ang aura na inilabas niya mula sa mga kalamnan ng kanyang katawan ay nagdulot ng snow mula sa daan-daang metro sa paligid niya. Para matuno, ang mga damo ay nagsimulang tumubo ng mahimalang sa lupa. Ang nyebe na natunaw ay naging ilog na umaagos patungo sa karagatan. Agad na dumating ang tigang na lupain. Buhay! Mula ngayon, ang Dragon Island na nababalutan ng nyebe ay naging isang bagay ng nakaraan. F***, he has eaten the Draconic Essence, muli. Nagpanik at nagmura si Kenneth pagkatapos manood. Nilunok ni Jared ang Draconic Essence. Hindi makapaniwalang tumingin si Sylvester kay Jared at sumigaw sa galit. Ang Draconic Essence na ito ay hindi mabibili ng salapi. Kayamanan. Maaaring ginamit mo ito bilang kapalit ng pagmamay-ari ng isang buong lungsod. Pero, inubos mo pa. Isang matigas na kislap ang sumilay sa mga mata ni Kristoff. Nagtaas siya ng mga espada at handang sumulpot sa direksyon ni Jared. Paghiwalayin natin siya para makuha ang Draconic Essence bago ito matuno. Ngunit bago iyon, nakagawa na si Sylvester ng kanyang hakbang. By hook or by crook. Kailangan kong dalhin ang Draconic Essence pauwi. Ang mga Cooper ay magkakaroon ng malaking paggalang sa akin at maaaring kilalanin ako bilang isang matanda sa pamilya. Nang mapansin iyon, inilagay ni Jared ang kanyang bantay. Inipon niya ang lahat ng enerhiya mula sa kanyang katawan at malapit na naglalabas ng malakas na alon. Ang espiritual na enerhiya sa kanya ay napakatindi na ang mga tao sa paligid niya ay nararamdaman ang kanyang kapangyarihan. Pagkatapos noon, pakiramdam ni Jared ay parang nagtataglay siya ng walang katapusang espiritual na enerhiya. Mga kuko ng dugo. Umungol si Sylvester. At ang kanyang mga kamay ay naging isang pares ng matutulis na kuko. Matapos tipunin ang martial energy sa kanyang katawan, sinisingil niya si Jared. Napakalakas ng martial energy na maaaring mapunit nito. Pinakamakapal at pinakamatigas na bakal. Maliwanag. Determinado si Sylvester na pira-piresuhin si Jared para makuha niya ang Draconic kakanyahan. Kunin mo siya. Utos ni Kristoff nang makita ang nangyayari. Kung hindi niya nakuhang kumilos ngayon ang kanyang martial arts grandmaster, ipapasa nila ang mga talahan na yan sa kanila. Sa sandaling nakuha ni Sylvester ang Draconic Essence, si Kenneth,
ay nagkaroon din ng parehong ideya at mabilis na inutusan ang kanyang martial arts grandmaster na sumali sa atake. Nang akmang ipapatong ni Sylvester ang kamay kay Jared. Dalawang malalakas na putok ng martial energy ang bumaril at hinampis siya. Agad siyang pinalipad ng puwersa ng paatras habang ang isang subo ng dugo ay bumulwak mula sa kanyang bibig. Kahit na ayaw niyang aminin. Ang kasalukuyang lakas ni Sylvester ay halos hindi katumbas ng dalawang mataas na ranggo. Mga martial artist. Matapos ibagsak si Sylvester, ang dalawang martial arts grandmasters mula sa pamilya Chalvis at agad na umarangkada ang thunderstorm set kay Jared. Gayunpaman, bago pa man sila makalapit sa kanya, sumiklab ang away sa pagitan nila. Si Jared na ngayon ang pinakamainit na kalakal. At hindi kataka-taka, pinagbabaril siya ng lahat, sa kasamaang palad. Mahirap sabihin kung sino ang mananalo. Kung gaano kapantay ang pagkakatugma ng martial arts grandmasters. Ano man ang kahihinatnan. Ang parehong partido ay walang alinlangan na magdaranas ng matinding pagkalugi. Ginoo, Cheryl, Mr. Chalvis, pwede ba nating pag-usapan ito? Gusto niyo yung draconic essence? Pero ako lang. Interesadong patayin si Jared. Kung ganoon nga, bakit hindi tayo magtulungan? Minsan na si Jared eliminated. Ipinapangako kung hindi ako makikipag-away sa iyo dahil sa draconic essence. Mungkahi ni Sylvester. Naging malinaw sa kanya na walang magandang dulot sa kanilang pag-aaway sa isa't isa. Kung sila nagpatuloy sa paggawa nito, ang tanging taong makikinabang sa kaguluhan ay si Jared. Nang marinig iyon, pinaatres ni na Kenneth at Christoph ang kanilang mga nasasakupan habang isinasaalang-alang nila ang kay Sylvester. Mungkahi, tama siya, Kenneth, walang kwenta ang pag-aaway natin. Bulong ni Christoph, bakit hindi tayo magtrabaho, magkasama sa halip? Kung ma-absorb ni Jared ang lahat ng draconic essence, hatiin na lang natin siya sa kalahati para ibahagi. WHO, alam. Ang pag-inom ng kanyang dugo at pagkain ng kanyang laman ay maaaring makatulong din sa ating paglilinang. Matapos itong pag-isipan, sa wakas ay tumango si Kenneth. Mabuti, gawin natin ang sinabi mo. Nang nabuo ang kanilang alyansa, nabaling ang atensyon ng tatlong pamilya kay Jared. Hindi napigilan ni Jared na makaramdam ng lamig sa kanyang gulugad nang makita ang mapag-imbot nilang mga mata. Walang dapat ikatakot kung makakalaban lang niya ang isang 4th level martial arts grandmaster. 3. Ang martial arts grandmasters, gayunpaman, ay magiging ibang kwento, kahit na may draconic essence at Dragon Slayer sword sa kanyang pag-aari. Alam ni Jared na hindi niya kayang tanggapin silang lahat ng sabay-sabay. Bakit hindi mo iligtas ang iyong sarili sa sakit at wakasan ang iyong sariling buhay? Jared, malamig na sabi ni Sylvester. Pinatay mo ko, kaya ngayon ang araw na ipaghihiganti ko siya. Kayong lahat ay mga martial arts grandmasters. Ngunit mayroon kang pisngi na makipagtulungan sa akin. Wala ka bang kahihiyan? Napangisi si Jared. Minsan, iniisip ko kung paano mo naabot ang ganoong paglilinang noong una. Lugar. As it turned out, sinadyang ay provoke sila ni Jared. Ang pinakamahusay na resulta na maaari niyang asahan ay kung ang isa-isa siyang kinuha ng mga pamilya. Kahit na naging tag team battle. Alam ni Jared na kakayanin niya. Lalo na't ang draconic essence ay patuloy na nagpupuno ng kanyang enerhiya. Sinusubukan mo ba kaming i-provoke? Sa kasamaang palad, hindi ito gumagana sa akin. I'm more than happy to do whatever. Kailangan mong patayin. Matigas na sagot ni Sylvester. Malungkot ang mukha ni Jared nang lumingon siya kay Lisbeth. Lisbeth, isama mo si Josephine at humanap ng pagkakataon. Pagtakas, magiging okay ako. Sa kabila ng sinabi nito, alam ni Jared na mababa ang tsansa na makaligtas siya sa pag-atake. At hindi niya, si Lisbeth o Josephine ay nagdurusa kasama niya. Kung tutuusin, hindi mabubuting tao si Christoph o si Kenneth. At natakot si Jared na isipin kung ano ang magiging pakikitungo nila. Ang mga babae kung may nangyaring hindi maganda sa kanya. Nako,
Mariing umiling si Josephine. Hindi ako aalis. Kung mamatay ka, mamamatay din ako kasama mo. Lisbeth, tumakas kapag kaya mo. Kahit anong mangyari, nananatili ako kay Jared. Ni Lisbeth ang kanyang labi at tinitigan si Jared na may luha sa kanyang mga mata. Hindi rin ako aalis. Jared, ano ang point of living kung mamatay ka? Hindi ko na kayang mabuhay nang wala ka. Sa wakas, nailabas na ni Lisbeth ang kanyang mga iniisip. Matagal na siyang nine-love kay Jared pero nagpipigil lang magtapat ng nararamdaman dahil sa Josephine. Ngayong lumabas na ang katotohanan. Namula ang mukha ni Lisbeth sa kahihiyan. Bagamat natigilan si Jared sa pag-amin. Nanatiling walang kibo si Josephine. Hinawakan niya ang kamay ni Lisbeth. At binigyan siya ng nakakapanatag ng ngiti. Okay lang, Lisbeth. Kanina ko pa ito alam. I'm just glad na kaya natin. Kapwa makasama si Jared. Maging sa kamatayan. Si Lisbeth bilang tugon. Baka sa mukha niya ang takot o gulat. Ang kamatayan, kina Josephine at Lisbeth, ay walang dapat ikatakot, basta kasama nila Jared. Wala nang iba, mahalaga, nang makita ang determinasyon sa kanilang mga mata. Alam ni Jared na walang anumang panghihikayat ang makakumbinsi sa kanila. Umalis. Kasabay nito, ang kanilang mga salita ay nagbigay din sa kanya ng lakas ng loob. Mabuti kung gayon. Gagawin ko ang lahat para mapanatili tayong buhay. Bulalas niya, kung tutuusin. Hindi hinayaan ni Jared sina Lisbeth at Josephine na magsakripisyo para sa kanya. Ang pagsuko ay hindi isang opsyon. Kailangan niyang lumaban hanggang sa kanyang huling hininga. Kailanman ang mapagmasid na tao. Agad na alam ni Josephine kung ano ang pinaka-nag-aalala ni Jared. Ibigay mo lahat ng meron ka. Nakuha mo na, Jared. Udyok niya. Worst come to worst. Kami ni Lisbeth ang kukuha ng sarili naming buhay kaya ang mga ski asterisk mabags na iyon. Hindi nila kami mapapatong ng kanilang mga kamay. Dahil doon, tumango ng mariin si Jared at ginawa ang Dragon Slayer sword. Gumawa siya ng isang hakbang pasulong bilang A. Bumungad sa kanya ang nakakatakot na aura. Mukhang isa kang lalaki sa mga babae. Di ba? Napangisi si Sylvester. Mayroon ka pang dalawang babae na handang mamatay para sa'yo. Kung ganoon, ibibigay ko sa iyo ang iyong hiling na kamatayan. Sa susunod na segundo, inipon niya ang kanyang kapangyarihan para sa pag-atake. Ngunit nakita niya ang dugong tumutulo mula sa kanyang bibig ng isang beses. Muli, walang duda na malubhang nasugatan pa rin si Sylvester matapos tamaan ng dalawang martial arts. Mga Grandmaster mula sa Thunderstorm Sect at ang Shalvus pamilya. At kahit ang pinakamaliit na galaw ay naiwan siya. Sakit, gayunpaman. Binaril niya sina Kenneth at Kristoff ng isang nakakaalam na tingin. Agad namang lumingon si Kenneth sa kanyang nasasakupan at nag-utos. Sumama ka sa kanya. Mabilis ding binigyan ni Kristoff ng go-ahead ang kanyang martial arts grandmaster. Natutuwa na mayroon siyang suporta sa iba pang dalawang pamilya. Si Sylvester ay kinasuhan si Jared ng nakataas na kamao. May kakaibang ripple ng hangin sa kamao ni Sylvester, kung saan itinoon niya ang lahat ng kanyang martial. Ang enerhiya, dahil sa kanyang mga pinsala, hindi na niya kayang i-drag ang laban. Oras na para matapos, 2/3. Ang buhay ni Jared minsan at para sa lahat. Sa sandaling nakita niya si Sylvester na papasok na may kasamang pag-atake. Nagpakawala si Jared ng isang putok ng gininto ang aura na. Pinalibutan siya tulad ng isang set ng baluti. Ha! Ano ba yan? Sa kabila ng pagkalito ni Sylvester, nagpatuloy siya sa pag-charge ng buong bilis at binasag ang kanyang kamao kay Jared. Boom! Saktong dama po ang suntok kay Jared. Ngunit bahagya siyang natigilan sa impact. Sylvester, gayunpaman, naramdaman niyang namamanhid ang kanyang mga kamay dahil sa pag-urong habang paatras siya. Sa halip na kontrahin ang pag-atake ni Sylvester, nilaslas ni Jared ang Dragon Slayer sword sa paparating na Thunderstorm Sect Martial Arts Grandmaster. Ang sabog ng enerhiya na pinakawalan ay napakalakas na parang nitong hatiin ang kalangitan. Matapos ang napakalaking pagpapakita ng kapangyarihan ni Jared,
Ang martial arts grandmaster ay nataranta at mabilis na natalo. Umatras. Nakita niyang nakakatakot na ang suntok ni Sylvester ay hindi man lang nasaktan si Jared. Ngunit ang Dragon Slayer Sword ay, walang duda, ang huling dayami para sa kanya. Kahit na pinilit ni Jared na umatras si Sylvester at Thunderstorm Sect. Nagbabantay din siya laban sa isang sneak atake mula sa pamilya Chalvez. Nako, kahit na lumingon siya sa paligid. Walang bakas ng martial arts grandmaster ng pamilya Chalvez. Ano man, nanatiling alerto si Jared. Naalala kong sabay silang tatlo na umatake sa akin. Saan napunta ang pangatlo? Biglang umalangaw-ngaw ang sigaw ni Josephine mula sa likuran ni Jared. Natigilan at natatakot sa pinakamasama. Agad na umikot si Jared at nilaslas gamit ang kanyang Dragon Slayer Sword. Sa kasamaang palad, huli na ang lahat. Walang kahirap-hirap na nahuli ang martial arts grandmaster ng pamilya Chalvez. Si Josephine sa isang kamay at si Lisbeth sa kabilang kamay. Bago pa man magawa ni Jared. Tumalon na siya at lumapag sa tabi ni Kristoff. Kahit anong pilit nila, ni isang babae ay hindi makawala sa bakal na pagkakahawak ng isang martial arts grandmaster. Kahit na gusto nilang kitilin ang kanilang sariling buhay. Alam nilang halos imposible ito. Hayaan mo silang umalis. Dumagundong si Jared habang nakatitig kay Kristoff. Hindi nagtagal. Bumalot sa buong pamilya ni Chalvez ang nakamamatay na aura na ipinalabas niya. Damn it, hindi ko akalain na magiging ganito Cade-speak si Kristoff. Nagpakita siya ng pag-atake sa akin. Para lang, hulihin sina Josephine at Lisbeth sa likod ko. Masyado na siyang lumayo. Hayaan mo silang umalis. Oo naman. Ngunit kung susuko ka ng walang laban. Kung gagawin mo, ginagarantiya ko na ligtas sila at sound, sabi ni Kristoff na may ngiti at kislap sa mata. Samantala, ang martial arts grandmaster ng pamilya Chalvez ay nasa kanyang awa pa rin si Josephine o Lisbeth. Kung lalo niyang hinigpitin ang pagkakahawak niya, walang duda na parehong malagutan ng hininga ang dalawang babae. Kristoff Chalvez, ano ito? Sinusubukan mo bang itago ang draconic essence sa iyong sarili? Kenneth yelled. Galit na Kristoff ay kumilos sa kanyang sariling accord. Katawa-tawa. Napagkasunduan naming tatlo na magkatrabaho. Pero ginawa pa rin ito ni Kristoff sa likod namin. Siya ay ginagawa tayong tanga. Si Sylvester naman ay may malungkot na ekspresyon habang nakatitig kay Kristoff. Nabuhay siya sa sapat na mga karanasan. To know what Kristoff planned on doing. Except he never expected na lolokohan niya sila ng ganon. Sabi nga, ano pa ang magagawa ni Sylvester? Siya ay nasugatan. At ang mga Cooper ay walang kalamangan. Mga numero o lakas, sa sobrang pagkamuhi niya kay Kristoff sa paglalaro ng dirty. Wala siyang choice kundi ang ngumiti at tiisin mo, kung sakaling hindi mo masabi. Kenneth, ganap kong kaya kong makuha ang draconic essence sa sarili ko. Bakit ko ito ibabahagi sa iyo? Masiglang anunsyo ni Kristoff. Nang marinig iyon, nanginginig sa galit si Kenneth. Kristoff, hindi matitiis na tanga. Papatayin kita. Ang dalawa sa kanila ay hindi kailanman naging mata sa mata. At kung hindi dahil sa draconic essence, sila ay hindi sana nagtutulungan. Kaya naman, natural lang na magalit si Kenneth kapag siya napagtanto niloko sila ni Kristoff. Kung hindi niya gagawin, paano niya magagawang tuparin ang pangalan ng Flashfire? Agad namang nagpakatatag si Kenneth at nagmarcha patungo kay Kristoff kasama ang kanyang mga subordinate. Si Kristoff, gayunpaman, ay hindi natarante ng bumaling siya sa kanyang martial arts grandmaster. Pabayaan mo na itong dalawa. Mga babaeng kasama ko at pigilan ang Thunderstorm Sect. Mabilis na tumango ang martial arts grandmaster at ibinigay sina Josephine at Lisbeth kay Kristoff. Pagkatapos, niya ang iba pang mga subordinate mula sa pamilya Chalvez at sumugod kay Kenneth. Saglit na ang dalawa, ang mga pamilya, sumiklab ang matinding away. Nakakunot ang noo ni Sylvester habang nakatayo at tahimik na nanunood. My goodness, tingnan mo ang kapangyarihan nila. Walang paraan na masusukat sila ng aming pamilya. Ano ang dapat nating gawin ngayon? Sylvester,
Tanong ni Sean na medyo nag-aalala at walang magawa. Noong una ay inilagay ni Sean ang lahat ng kanyang pag-asa kay Sylvester. Ngunit ngayon na ang huli ay nasugatan. Natagpuan niya ang kanyang sarili. Sa dulo ng kanyang talino. Maghihintay kami at tingnan. Utos ni Sylvester. Walang kikilos ng walang utos ko. Samantala, walang awang kinukutya pa rin ni Kristoff si Jared na may patuloy ng ngiti sa mukha. Jared, magpakabait ka at itapon mo yang sandata mo. Kung hindi ka sumuko, hindi mo makikita ang iyong girlfriends again, tuwang-tuwang sabi niya.